Hey guys! Magandang gabi. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang mainit nga nating update na pag-uusapan na para po sa gabing ito ay pumapatungkol dito sa technique ng TVJ na kung saan ay hindi po nakalusot at hindi po umupara sa Bureau of Legal Affairs, ka-OG. So, isa po yan sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi pong ito. But before that, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. And siya nga pala Kaligitari kasi na uso na po ba ngayon sa inyo ang pangangaroling? So, nakakatuwa lang po talaga kapag ganito pong buwan, ang mga bata, no? May ingay po muli para humingi po ng aginaldo. And isa nga po ito sa ginagawa ngayon ng TVJ sa EET na kung saan ay hinahayaan po at binibigyan ng pagkakataon ng TVJ na maging masaya ang mga bata. So, importante po talaga na masaya ang mga bata. Bigyan mo nga lang po yan ng candy o paagawan mo ng candy, masayang-masaya na po sila. So, ang sarap po kasi pagmasdan, neto po sa inyo pong mga screen, yung ngiti po sa labi nila. And dahil dyan, meron din pong mga naiinip na taong bayan, ka-OG, kay Mengay naman, kailan daw kaya magkakababy itong si Meng. Pero syempre, hayaan po natin na enjoy po muna niya ang kanyang bagong buhay after the wedding. Kasi si Maha Salvador nga raw po ay na-blessingan na ng nasa itaas. So, yung iba naman, si Mengay po ang iniintay. Samantala, for the first time naman ay nakaungos po ang Showtime. Malamang masayang-masaya po sila kasi sila po ang nag-number 1, December 16 na 2023. So, pumapangalawa po tayo ka-OG ang original na Itbulaga with 4.1%. Hindi naman sila nagkakalayo. Ngayon, ang Bulagta, Baluga, ano ba? Foul and Friends show, ka-OG ay meron pong 2.8%. So, Sabado to, pero kita nyo yung kanilang ratings, bumaba pa lalo. So, anyari? Nakain na po ng Showtime ang kanila pong viewers. But anyway, congratulations sa mga tunay na noontime show, Showtime, and original Itbulaga ng TVJ. Yan, congratulations to the both of you. Dahil tuloy dyan, hindi po maiwasan ng mga comments ng mga tao tungkol dito sa generic, sa unknown o program, na baka tuluyan na itong masipa at sipain ng GMA at ipalit na po ang Showtime. Samantala, dumako naman nga po tayo ka-OG dito sa delaying tactics na ginagawa di umano ng Tape Inc. na kung saan ay hindi po umubra at hindi po piniyagan ng BLA, ka-OG. And ngayon nga raw po ay secure na ang trademark ni Joey De Leon for entertainment services at hindi na po yan magagalaw ng Tape Inc. So, kumbaga ka-OG ay knockdown na po sila para po sa round na yan. Dahil binigyan naman sila ng pagkakataon na umapila pero wala too late na nga raw po ang kanila pong pag-aapila. So, sorry na lamang. Kasi kung hahayaan pa at papayagan pa ng Bureau of Trademark, ka-OG, ang Tape Inc. Mababaliwala at matatagalan lamang po ang proseso. Kumbaga ay magiging paulit-ulit lang. Hahayaan lang ang Tape Inc. na patagalin, delayin tactics, ka-OG. Pero buti na lang, nagbigay na po sila ng hanggang kailan lang sila po pwedeng mag-apila. And since lumagpas po sila doon, kesyo mayroong problema, may nasilip na problema, ganyan, ka-OG, edi goodbye.
Kasi kung hahayaan din po of course nila na makalusot po ang tape ink para sa kanilang technique na ito, na delaying tactics nga po ka-OG. Hindi po matatapos yan. Kumbaga ay lalabas po na pipilosopuhin at pipilosopuhin lamang po sila ng tape ink para lamang mapahaba ang laban. So maganda na rin nga yung nagbigay na sila nang hanggang doon lang sila po pwedeng mag-apila. So, kung aapila pa sila, wala na po iyong magagawa at mababasura lamang din. Kasi, secured na po ito kay Joey De Leon. Dahil late po sila, hindi na po sila po pwedeng umakyat pa ng umakyat para iapila itong kay Joey De Leon na trademark. In short, panalo na sa trademark itong si Joey De Leon kahit wala pa mang certificate na lumalabas. So, ganito po siya. Ayan, bale, dalawa ang gustong ipaglaban ng Tape Inc. Una ay yung pagkakansela ng IPO sa kanilang trademark at pangalawa ay pigilan si JDL para maangkin ang titulong Itbulaga. So, bale, dalawa tong pinoproblema nitong si Attorney Maggie. Pero, sa dalawang ito, knockout na po siya dun sa isa. So, dito po kasi sa cancellation of tape trademark ay po pwede po pangaraw pong iakyat yan sa RTC and sa Supreme Court. Ayan, yan po yung, at yan po yung ginagawa nila sa ngayon. Samantala dito naman po sa isa, kay JDL na trademark, po pwede nilang iakyat ito sa Bureau of Trademark at saka sa BLG. Pero, since ito pong chance na sila po ay pakinggan ng Bureau of Trademark, ayan yung next step, ay sinayang po nila. So, ekas na po sila dito. Lumagpas na po sila yung kanila pong apela dahil sa kanilang delaying tactics na yan. Sinayang nila yung kanila pong pagkakataon na mabawi kay JDL yung trademark. So, since dito sa Bureau of Trademark, ekas na sila Kalichatari Cats kasi nga sinayang nila yung pagkakataon. Ang next na po pwede po nilang pag-apilahan or pagpasahan ng apela ay ang BLA. Kaso, yung BLA po na ito ay same lamang doon sa nag-cancel po ng kanilang trademark. So, do you think ba guys na kakampihan at tatanggapin ng BLA ang kanila pong gagawing pag-aapela, sila nga po ang nagtanggal ng kanilang registration sa Itbulaga. Kaya malabo. Hanggang doon na lamang sila. Meaning, ay wala na silang magagawa dito sa trademark ni JDL. Tulad ng sinabi ko po sa inyo, ang dalawang ito na hinahabol ng Tape Inc. ka-OG ay yung isa wala ng pag-asa. So, ito po ay mula sa isa pong vlogger na attorney ka-OG na kung saan ang topic po niya ay patungkol sa TVJ and Itbulaga case. And sabi po niya dito ay ang tanging magagawa na lamang po talaga ng Tape Inc. ay ang mag-apela hanggang sa Supreme Court para muli po nilang mabawi, Kalichatari Cats ang registration ng trademark na Itbulaga na kinansela ng IPO sa kanila. Actually, 3 nga yan kasama po yung sa Marikina, sa injunction. So, malaman po natin kung ano magiging resulta niyan. Pag yun, ekes ulit po ang Tape Inc. Nako, good luck na lamang po talaga sa kanila sa Supreme Court kung sino po ang papanigan. Kasi kailanman ang original ay parati pong panalo. Ang original ay never po nilang matatalo. Samantala, sabi po dito ni Nora Ravelo, IPO na ang naglabas ng statement na kanselado na ang trademark ng tape for merchandise. So, wag niyo na kasing binabalita ang lumalabas sa mga bibig nila na puro kasinungalingan. Kaya sa kababalita niya, TVJ tuloy ang napapasama, ha? Mas maganda nga po na may nagtatanggol sa TVJ. Tingin niyo po ba kahit hindi banggitin ito ng mga vloggers ay hindi makakarating sa mga tao itong press con
ni Attorney Maggie na kung saan ay kinakalat nga or sinasabi nga po dito na hindi pa sila kansilado na ang registration ni Joey De Leon is still pending. Kakalat at kakalat pa din po yan. At ang mga tao ay magiging tingin sa TVJ ay sinungaling dahil sa sinabi nitong si Attorney Maggie. Kakalat at makakarating po yan sa mga pro-tape and of course sa mga walang muwang sa kaso na mabilis pong mapaniwala. Ay, grabe, sinungaling naman ng TVJ. Yung mga ganong klase pong tao. Mabuti nga po't meron po mga pro-TVJ na nagtatanggol at nagpapahatid na hindi sinungaling ang kampo ng TVJ dahil totoo na talagang kinansila ng IPO ang kanila pong trademark at itong si Joey De Leon ay naaprubahan na. Samantala, sabi naman ni Sir Romy Obispo, "Good evening, Ma'am Gandara. Talagang pinagpipilitan talaga ng attorney ng tape bulagta. Sige, gamit lang kayo kasi hanggang December 31, tuluyan na kayong bubulagta. Attorney, hanap ka na lamang ulit ng ibang kaso." Actually, marami pong kinabahan na mga tao kay Attorney Maggie Ten. Kasi hindi naman po may tatangki na mahusay rin siyang abogado. At lalo pat naipanalo nga daw po niya yung kay Wong Navarro. Samantala, sorry na lamang daw dahil ang nakatapat niya sa laban na ito ay si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Kaya lahat ng diskarte nila naka-counter yan ng TVJ kasi mahusay si Attorney, tahimik pero suwabe magtrabaho. Samantala, sabi naman ni Sir Manuel Ponce, magandang gabi. Miss Gandara, wala na akong paki dyan sa bawat apela ng halos-hos. Kasi yung pagkansila ng IPO sa paggamit ng Itbulaga, title tape, sure win na at sinundan pa ng pagbasura ng bawat apela ng mga halos-hos. Kaya wala nang dapat pag-usapan pa. So, ayun na nga, kung sakasakali po na hanggang sa Marikina Regional Trial Court, matalo po sila. Ewan ko na lamang po talaga kung mayroon pang pag-asa na maamoy ang tape ink na iakyat ito sa Supreme Court. Kasi, ano rin yun malaking bagay din ka-OG na marami pong kasong pinagdaanan na mananalo po ang TVJ, di ba? Claiming po yan na sana sa 2024 good news pa rin po ang lahat ng atin pong mababalitaan, no? Kasi sabi nga po sa 2024 maybe lalabas ang resulta ng temporary injunction. Samantala, sabi naman ni Harold Gahisan, kawawa naman si Attorney Contis, dapat sumisikat. Ay di pa sumisikat, nalaos na, makukulong pa pag nagkataon. So about nga po dito no sa pinabulaanan niya ni Attorney Maggie, kaya tuloy hindi po maiwasan na lokohin po yung dalawa. And about dito sa hindi pa nga sumisikat, nalaos na, mukhang kulang pa po. Nalubog pa sa kahihiyan. Meron pong nalaos na magandang exit kasi meron na pong mga magandang naiambag sa industriya. Pero si Paulo, pag nagkataon ako, wala po atang mareremind na magandang nagawa niya sa showbiz ang mga tao, kundi puro intriga na nga lang po. At of course, issue sa babae, issue sa anak, and then ngayon ay sa Itbulaga, pangingialam. Kayo ba? Ka-OG, anong inyong say patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.